Nagtapat na. Sabi nga ang isda nahuhuli sa bibig. Dalawang klase lang kasi ang tao ngayon. Isang scammer at isang stupid. Sapagkat tinawag na stupido ni Digongyo ang mga naniwala sa kanya na siya po ay sasakay ng jet ski bilang pangako niya noong panahon ng kampanya at pupunta siya doon sa mga teritoryong inaagaw ng China para ika nga itayo raw ang bandera ng Pilipinas. Ito ngayon, stupido ang mga naniwala raw sa kanya. Hindi raw siya marunong lumangoy, mga kaibigan, at siya raw ay takot mamatay. Yun, ha? Hindi na ho natin kailangan pang ika nga tawagin ang kung ano-ano ito na sinungaling sapagkat siya na po mismo nagsasabing siya ay scammer. Joke lang daw yun, joke. Nagbibiro lang. Kaya pala tayo nagka-leche-leche sapagkat ang klase ng pamamahala ay biro lang. Puro hindi po totoo mga pinagsasabi. Sinasabi nila na nung panahon ni Pinoy, pinaalis daw yung mga sundalo dyan na nagbabantay sa ating mga teritoryo. O, mga kaibigan, ay ibinibintang nila yung kanilang ginagawa ngayon doon sa mga nakaraang administrasyon. 5 taong ka nang nakaupo dyan Di ba? Si Pinoy pa ba nakaupo? O kaya si Ramos? O kaya yung sinundan ni Ramos, si Mrs. Aquino? Hindi na parang nagsimula ito sa panahon ni Ramos. Mga kaibigan, hindi na nga si Ramos ang nakaupo Kaya nga, naniwala ang taong tinatawag mo ngayon na mga stupido, lalo na yung mga dedede, stupido talaga yan. O mga kaibigan, naniwala sa iyo kasi sinabi mo, mag-jet ski ka, pupunta ka ron, at itatayo mo bandila ng Pilipinas. Hindi naman inaasahan ng mga taong gagawin mo yun na literally. Ang pagkakaintindi ng tao ron, ipagtatanggol mo ang Pilipinas. Baliktad Ang ipinagtatanggol mo China Di ba? Lagi mong isinasaalang-alang na magagalit ang China. Kesyo ganito, kesyo ganon. Mali mga kaibigan Kesyo magkakagera. Anong gera? Anong sinasabi mo? Ginagawa nilang kasing kahulugan ng gera yung pag-a-assert o paggiit ng ating karapatan sa ating mga teritoryo. Bagay na hindi naman. Katulad ng pag-a-assert ng kanilang karapatan sa mga teritoryong inuokupahan ng China, katulad ng ginawa ng Vietnam, tulad ng ginagawa ng Indonesia. Mga kaibigan, hindi ho ba? Kahulugan ba nung gera? Ba hindi. Naninindigan lang sila. Yun ang hinahanap ng tao. Manindigan ka. Hindi ba? Para sa kapakanan ng iyong bansa. Ipagtanggol mo ang bansa mo. Atin yang mga teritoryo na yan. Kaya may usapin, kaya walang usapin. Mga kaibigan, manindigan ka. Kaya may arbitral ruling yan, kaya wala, manindigan ka. Sasabihin mo, piece of paper ang
desisyon na sa The Hague na pumapabor sa atin. Pag ganyan ang katwiran mo, wala kang batas na kinikilala. Hindi ba? Lahat yan, piece of paper. Pati konstitusyon nga kung di ako nagkakamali. Sinabi rin niya yan, piece of paper din yan. Bakit? Yung toilet paper, di ba piece of paper din yon? Wala kang pamunas ng puwet kung walang toilet paper. Di ba? Mga kaibigan, hindi pwedeng gano'n sapagkat nakasulat yan sa papel. Pero, yan ang batas. Mga kaibigan, ayaw lang nilang kilalanin. Lalo-lalo na yung pabor sa Pilipinas. Bakit ginagawa yan? Nakakompormiso May kapalit yan. Gagawin ba nila yan? Mga kaibigan, yung ikompormiso ang kasarinlan ng ating bansa kung walang kapalit. May kapalit yan. Di ba? Pinagbobobolan niya nga yung kita mo ito dumating lang yung bakunang pinadala ng inchik dito na iilan Sinalubong pa ng 2 beses sa airport, di ba? Akala mo, kulang na lang may red carpet tsaka may banda May 21 gun salute mga kaibigan. Samantalang itong Australia, ito hindi nila binamamalita. Ito palang Australia, kamakailan, nagpadala ng donasyong bakuna dito sa Pilipinas. Alam ba ninyo kung ilan? Mahigit 2 milyong bakuna ng AstraZeneca ang ipinadala ng Australia. Niho, narinig nyo bang nagpasalamat sila? Hindi. Sapagkat ang Australia ay isa sa mga bansa na naninindigan sa batas para kilalanin yung arbitral ruling sa The Hague na pumapabor sa interes ng Pilipinas. Sipin ninyo yan. Yan ang dahilan, mga kaibigan. Kaya, baliwala. Hindi man lamang daw na i-feature ito sa mga website ng gobyerno, sa mga propaganda arm ng gobyerno, para bigyan pagkilala yung pong ginawang tulong ng bansang Australia na nagpadala ng, kung di ako nagkakamali, 2,030,000 vaccines ang ipinadala rito, mga kaibigan. Walang fanfare. Wala tayong narinig na pagkilala mula sa gobyerno. Pero sa incheck, 100,000, 400,000. At saka, wala pa 1,000,000 pag pinagsama mo Yung Sinovac na walang gustong magpabakuna. Mga kaibigan, di ba? Sinalubong sa airport ngayon, yun nga paano niyang ididepensa? At paano mo sasabihin hindi ka natakot? Naduwag ka kasi ng bluff ka Di ba? Akala niya hindi kakasa si Justice Carpio sa kanyang hamon. Paano nga atras yun? Alam no ng batas. Di ba? Katunayan, may partisipasyon si Carpio. Kaya tayo nakakuha ng pabor o ng paborableng desisyon sa The Hague dahil sa kontribusyon nitong si Justice Antonio Carpio na sa idinulog na kaso, mga kaibigan, na pumabor sa atin. Paano mo sasagutin yan kung merong mutiny o kaya coup d'etat laban sa'yo? Poproteksyonan ka ni Xi Jinping. Ito namang Armed Forces of the Philippines, hindi ba ito'y tahasang pag-insulto?
Lahat ininsulto na nito eh. Ultimong yung mga taong napaniwala niya, na ipagtatanggol niya ang Pilipinas. Yun nga yung magje-jet ski raw siya. Alam nating yun hindi totoo. Pero hindi ginagawang biro yun. Kung pabiro man ang pagkakasabi mo na magje-jet ski ka, hindi yun ang essence. Ang essence, ang pagkakaintindi ron, ipagtatanggol mo ang Pilipinas. Ni minsan, wala tayong narinig na kanilang iginiit, lalo na itong si Digong nyo. Ni minsan ay hindi niya iginiit ang soberenya ng Pilipinas. Ang sinasabi, may magagawa ba tayo? Nando doon sila. Ano gusto mong gawin? Pinananakot pa eh. Ano pa eh, pilosopo pa ito si Piluka. Iba na naman ang Piluka ni Rocky kanina. Bumalik na naman sa gilid yung hati. Mga kaibigan, tulindoy naman ang itsura ngayon eh. Kahapon parang bukas na aklat eh. Ang pagkakahati ng buhok eh. Tinatakot pa yung pinipilosopo pa yung nagtatanong na reporter. Ang sabi niya, ikaw nga magsabi kung ano dapat gawin ng gobyerno. Bay, gago ka. Ba't ka nandyan? Hihingi ka pala ng kwan. Di yun ang paupuin mo dyan, palit kayo. Ikaw ang mag-reporter, gago. Di ba? Tapos yung reporter ang ilagay mo dyan, baka sakali. May magawa yun. Ikaw, sabi, ano gusto mong gawin? Sige nga, para gawin ng gobyerno. Di ba tarantado na may milosopo, mga kaibigan? Ano, gusto mo palayasin, magpadala tayo ng Navy? May gago. Mga kaibigan, ang sinasabi rito ng lahat ng mamamayan, ang hinahanap ng mamamayan at inihintay ng mamamayan, yung paninindigan ng gobyerno laban sa ginagawa ng mga inchik. Mabuti pa nga yung Indonesia eh. Hindi sila makalapit doon eh. Susunugin ng Indonesia yung barko ng China eh, pagka napunta sa teritoryo nila. Ito hindi. Tayo pa tinatakot eh. Saka nakakita na yung mismong mga Pilipino mapupunta ron mangingisda, palalayasin ka sa sarili mong teritoryo. Pumapayag, sabi, status ko. Status ko pala, bakit pati yung mangingisda, makikigera ba yung mangingisda? Gago. Di ba? Binabangga pa ng mga malalaking vapor ng napanggera nitong mga ng bansang China. Hindi ba? Mga kaibigan? Mga siraulo eh. Hindi maipagtanggol yung sariling mamamayan. Bakit? Hindi nila gagawin yan basta kung walang kapalit. Kung wala silang pakinabang. Ang problema, sila lang ang nakikinabang. Di ba? Sa totoo lang kahit may pakinabang yan, hindi mo dapat ipagpalit sa anuman pakinabang ang kasarinlan ng Pilipinas na sarili mong bansa. Hindi, walang compromise yan, mga kaibigan. Hindi mo pwedeng i-compromise. Tinatawag niya pang kaibigan yan Kaibigan daw ang China. May utang na loob. Paano tayo nagkautang na loob dyan? Baka ikaw. Baka kayo. Pero ang mga Pilipino, walang utang na loob dyan. Kayo ang iginagawa nyo ng utang na loob. Ang mga Pilipino na kayo ang nakikinabang. Imbes na kayo ang manguna sapagkat kaya kayo nasa gobyerno. Di ba nanumpa kayo na inyong ipagtatanggol
ang ating saligang batas. At iyang pagtatanggol sa kasarinlan ng Pilipinas ay nasasaad yan sa saligang batas. Pati na ang ating mga teritoryo, mga kaibigan, ay nasasaad yan, na ipagtatanggol ng gobyerno, lalo na ang Armed Forces of the Philippines. Kahit pa sabihin mong traidor ang presidente, ang Armed Forces of the Philippines ay may obligasyong tuparin ang kanilang sinumpaan. Mga kaibigan, yun ang purpose kung bakit meron tayong Armed Forces of the Philippines. Yan ang pangunahin na tungkulin nila, ang ipagtanggol ang ating bansa at ang ating mga mamamayan. Bagay na hindi nila ginagawa dahil sumusunod sila sa dikta ng nagpapatuta sa China. At ikinukompormisyo nila ang sambayanang Pilipino. Hindi ho ba? Ngayon, kagabi nabanggit natin, di ba, yung yung gulo sa Mindanao na naman. Mukhang nagkakaroon na ng mga development, Meron sinasabi dyan si Digong nyo. Pero yan pag-uusapan natin yan sa ibang araw dahil antayin natin ang iba pang developments dyan. Sinasabi lang natin, kung hindi sila mananalo, siyempre, nakakompormisyon na sila. Maiipit sila kapag nagkataong nagkaroon ng halalan, alam nilang hindi sila mananalo, babalikan sila ng mga ng mga siguro nagbayad na sa kanila. Paano ngayon yan? Parang si ERAP, di ba? Gustong ibenta dati yung Rizal Memorial noong nakaupo siya mayor. Yung negosyanteng isang gago, na walang hiya, na may kasino. Nagbigay ng kwarta kay ERAP, 200 milyon. Para sa kanya mapunta yung kontrata, sa kanya mapunta yung lupa ng Rizal Memorial. Mga kaibigan, nagkataon, natunugan ng mga militanteng Pilipino na nagtatanggol sa mga pamana ng ating kasaysayan, sapagkat yan heritage yan, Rizal Memorial, mga kaibigan, sa Maynila. Ano nangyari? Hindi natuloy yung pong pagbebenta. Nakapagbigay na ng 200 milyon yung switik na negosyante. Mga kaibigan, ano ginawa ng negosyante? Pumunta kay ERAP. Ano sabi? Paano niya yung naibigay kong 200 milyon? Ano sabi ni Plander Estrada? Akala ko ba donasyon yun? Nakita na ninyo? Ganyan ang mangyayari sa iyo. Tutuusin ka niyan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, alam nyo, itong military na nagsisipsipan kapalit ng pagtataksil sa bayan dahil sa pakinabang nilang pansarili, balang araw pagsisisihan nila yan Pero ito lang sasabihin ko sa inyo Alam nyo kanino sila dapat magpasalamat? Magpasalamat sila. Merong kamukha nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Huwag niyong maliitin ang nagagawa ni Senador Antonio Trillanes. Alam ba ninyo kung ano yun? Ito ako lang magsasabi nito sa inyo. Dapat,
magpasalamat ang militar sa kanya. Yung mga sip-sip, ha? Yung mga nakikinabang. Siyempre, napupwesto sila eh. Oh. Unang-una nilang dapat pasalamatan si Trillanes. Diyan sila merong malaking utang na loob. Bakit? Kaya sila binubusog ni Digongyo para hindi sila sumama kay Trillanes eh. Hindi ba? Kasi totoo lahat ang sinasabi nito eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? Oh, sino-sino kumbaga eh. Iisa lang ang balahibo niyan eh. Ha? Nagkakaintindihan niya. Alam nila na totoo ang sinasabi ni Senador Antonio Trillanes. Kaya dapat nagpapasalamat, ang ipagpapasalamat nila kay Senador Trillanes. Kung wala si Senador Trillanes, hindi sila kailangan ni Digongyo. Mga kaibigan, hindi sila magkakapwesto. Kaya sila binubusog. Kaya sila binibigyan ng pwesto, ng pakinabang. Mga kaibigan, sa takot nito na baka maimpluwensyahan ni Senador Antonio Trillanes itong mga nasa military at nasa pulis. Pero yung katotohanan na Trillanes, mga kaibigan, ipinagpapalit nila sa pakinabang. Bagay na darating ang panahon, pagsisisihan nila yan dahil pati pamilya nila ay magdudusa dyan sa kanilang kataksilan ngayon na ginagawa laban sa bansa at mamamayan. Pero alam niyo ba kung ano dahilan ba't umatras si Presidente Digongyo sa debate? Ito. Ako, bakla ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat